Hello guys, good morning! Another day, another farm lot na naman tayo for today. So for today's vlog, nandito po tayo ngayon sa Buena Vista, Quezon kung saan maglolocate tayo ng isang property na may lawak or sukat na 2.3 hectares. At si property po ay talagang maa-amaze ka kasi bukod sa 100% flat po si property, ito ay punong-puno ng niyog. So for sure, tayo po ay may return income. So yun ang kagandahan dito kay property, dun ka panalo pagdating dito sa 2.3 hectares na to. Ayan, kitang-kita pa naman natin So pagbungad pa lang natin, bubungad na talaga sa atin yung mga karamihan ng mga niyog. And then ang kagandahan dito kay property, yung mga niyog niya medyo bata pa. So for sure, talagang marami pang iaakyat na income si property. Po? Ayan, so bago tayo magsimula, syempre po, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel. And then pindutin natin yung ating notification bell para lagi po tayo updated dun sa mga properties na ibablog natin. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. So ano pang hinihintay natin? Ikot na tayo kay property. Masyado akong na-excite, ang ganda. Let's go! Ayan, ikot tayo kay property. So mapapansin natin kay property, marami tayong puno ng mangga. Yung mga mangga na yan, na-notice ko, bali, ito po ay mga Indian mango. Po? So I think mga nasa 6 or 7 yung mangga na nakatanim dito kay property. Ayan, ang ganda. Tayo po ay nasa 2 kilometers para makalabas po tayo ng pinaka-national road. Yan po yung barangay road po natin. Po? And then another 8 kilometers para naman makarating po tayo dun sa pinaka-town proper po ng Buena Vista. So in total, tayo po ay may 10 kilometers para makapunta po tayo sa pinaka-bayan. About naman po dun sa may pinaka-road natin na 2 kilometers. So mix po iyan. So meron tayong rough road and then meron naman din po tayong cemented road. Pero kanina habang binabaybay po namin yung pinaka barangay road, napansin namin ang daming gumagawa ng road dito. So sinisimulan na po nila yung ibang part na sementohin. Very healthy yung ating mga niyog. Napansin ko ang daming mga bunga sa bawat isang puno. Ayan, ikot pa rin tayo. Nakita-kita natin yung mga bunga ng niyog. Ang dami dun sa may pinaka bawat puno. So talagang pag ganito yung mga bunga ng niyog, very healthy yung pinaka-soil po natin. Po? And then meron tayong mga puno ng sampalok. May mga mahogany rin din po sa may pinaka-area. Green na green yung dahon ng niyog natin. May enjoy mo yung pag-ikot kay property kasi talagang ang lamig sa mata, lalo yung ganitong kadaming mga niyog. So yung mga ka-boundary din natin, ayan, ang dami rin nilang mga niyog dito. Tingnan nyo naman kung gaano ka dami ng bunga ng isang pirasong niyog dito. Pinaka-boundary po niya to another property ay Sapa. So tingnan natin kung malalapitan natin kasi medyo malapit lang naman daw. So silipin natin. Po? Ganda ng view. Lamig sa mata. Pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-boundary ni property. Ayan. So ganyan kaganda yung mga
train ng lupa dito. Ano po? So yan, hinahanap ko yung sapa. Kasi hindi natin kasama si seller. Kanina po kasi sabi niya meron siyang lalakarin. So nagpaalam naman kami and then kinuha na namin yung ibang details dito sa property. So ikot na lang ako para makita ko yung sapa na sinasabi niya. So itong part na to, and then yung part na yon, hindi na po yun kasama kay property. Ano po, parang ang pinaka-boundary nila is itong parang dating palayan. I think palayan to. Yan, pinaka-boundary na po yan ha. Balik tayo dito sa pinanggalingan ko. Sarap ikutin ni property. Si property po ay napakagandang mabili ng mga client po natin na medyo may edad na. Ano po, bukod po dun sa napakaganda ng train ng lupa, si property po ay punong-puno na ng niyog. So sa sukat po niyang 2.3 hectares, sakto lang po yung kanyang tanim na nasa 350 kapuno ng niyog. And then kagandahan nga po nito, gaya na nasabi ko, kung sakaling mabili nyo si property, sa bawat buwan po, meron po tayong inaani. Ano po, ito po ay naglulukad ng nasa 3,000 kabuo every 40 days or 45 days. Ayan po. So for sure, tayo po ay merong return income. So napakaganda ni property, good for investment. Ayan, mga gustong mag-retire, meron po silang mga retired investment. Ayan. Okay na okay si property. Maganda po talaga kasi sa isang property kung tayo po ay bibili. Yan katulad nito. Panalo na tayo dito. Sa dami po ng niyog. So konting linis lang. Napaka ganda na ni property. Actually, hindi naman siya masukal. So mapapansin nyo po yung pinaka-bakod. Ayan. Dito ako pumunta sa may pinaka-likuran. So ito po ay boundary din po niya to another property. So yung medyo pa-slope na yan, hindi na po yan kasama. No po. So si property po kasi ay binakuran na daw po ng mga ganitong klaseng kahoy. So hindi na po tayo maliligaw. Ayan. Ito na po yung pinaka-boundary niya dun sa kabila. Ayan. Kaya stop na tayo dito, balik tayo dun ulit sa ibang part na hindi pa natin naiikot. So sabi naman po kasi ng may-ari, kahit hindi siya kasama, hindi tayo maliligaw kasi nga po ay may tulos na yan ng mga madre cacao. Ayan, medyo nalilibang ako ikutin si property. So, dagdag info lang po about dito sa 2.3 hectares na binibisita natin for today. Ito po ay merong right of way na 50 meters. Actually po, dalawa po yung binibigay po na right of way ni seller po. Ano po? So, yung isa, hindi po tayo mamumblema kasi talagang dinadaanan na po siya ng mga jeep na humahakot po dito sa mga karatig na property. Ano po kasi marami pong niyugan dito. So, meron pong mga dinadaanan ng jeep dito na ito nga rin po yung gagamitin po ng ating 2.3 hectares para po magkaroon ng right of way. And then may isang right of way po na binibigay din po si seller na actually po siya po talaga mismo ang nakikipag-usap. So wala po tayo magiging problema sa right of way po natin. And kagandahan po dun sa right of way na binibigay po sa atin ni seller, kapantayan po siya.
at hindi po siya masukal. So medyo pag maulan, maputik, pero napaka iksi naman po. Bali, nasa 50 meters lang naman po yung ating right of way. So pag mga ganyan kaiiksing mga right of way, okay na okay pa naman po yan sa atin. Minsan po kasi talagang ako po ay hindi po ako nag-a-advise ng right of way na maglalaro sa nasa 200 meters, 300 meters. So talagang ako po ay hindi po ako medyo pabor sa mga ganong kahabang right of way. Pero kung ang right of way po natin ay katulad dito, nasa 50 meters to 20 meters, mga ganyan lang po. So kaya advice ko na rin po yung mga ganitong klase ng property kasi maiksi naman po. So wala po tayo masyadong magiging problema. Ano po? May lukaran sila dito. Yan po yung lutuan ng kopras. Ayan, so bigay ko na yung details about sa documents itong property na to. Bali, si property po ay matured CLOA title and nag-matured siya noong 2019 pa. So wala po tayo magiging problema kasi pwedeng-pwede na po talagang ibenta si property. Ano po? And then kagandahan, good thing, ay buhay po si seller. So sabi po niya, ang sasagutin lang po ni seller dito sa panahon ng pagbebenta is yung capital gain tax po natin. Ano po, siya po ang shoulder na yan. Actually po talaga naman po ang nagbebenta ang nagsho-shoulder ng capital gain tax. Pero minsan po kasi may mga pagkakataon na buyers po ang sumasagot ng capital gain tax pag nagkaroon po sila ng neto na tinatawag. So ito naman po, malinaw po na sinabi po ni seller na siya po ang mananagot ng ating capital gain tax. And then updated naman po ang ating amilyaran. So wag po tayo matatakot mag-avail ng mga CLOA title. Kami naman po sa GFD Realty ay nag-a-assist naman po ng mga matured CLOA title po. Ano po? Actually po marami na rin po tayo mga nabenta ng mga CLOA title. So okay naman. Kaya naman po nating i-transfer yan. Panalong panalo ka kay property sa mga niyog. Yan po yung masasabi ko. And then yung sa pinaka-tray ng lupa, bet na bet ko. Ang ganda. Hindi man po siya flat na flat. Yung pagka-slope niya, sobrang sarap ikutin ni property. Yan. So kung mapapansin po natin yung parang bubong na yun, ibang property na po yan. Yan po ay sa kabila na po yan. So meron pala tayong mga kapitbahay dito sa pinaka area. Ayan, sa mga gusto mag-avail po ng property namin, meron po kaming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen na po. So paki-message na lang po kami dyan. At kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, so meron po kami description box sa baba. Ayan, so bisitahin nyo na lang din po yun. Lakad tayo, punta na tayo sa ating mga kasama. Kung gusto niyo pong ipasukat si property, pwedeng-pwede naman po. Pero ito po ay may mga old mohon na. Pero kung gusto niyo pa rin pong iparelocate para sakto yung makita nating sukat or yung pinaka-boundary niya, ayan. Kami din po ay nag-a-assist din po. Ano po? Ganda. Huwag yung palalampasin yung mga ganitong klase ng property. Bihira na po to. Ayun, tinatanong ko yung ka-boundary ni property ko, talagang may sapa. Yung tinuturo po nila sa may parking baba daw. Kaya sure po na may sapa po tayo. Hindi lang daw po niya sure kung iga or merong tubig. Kasi medyo naiiga po yung sapa, pero hindi naman daw po lagi. Ayan. So, kompleto po tayo mula sa source ng tubig. Meron po tayong source ng kuryente kung saan tayo po ay magtatap na lang po ng nasa 50 meters po para makarating po rito yung pinaka-wire. Kasi 50 meters po yung right of way natin. So, nandun po sa may pinaka-barangay road ang ating linya ng kuryente. Ano po? And then, about naman po dun sa ating cellphone signal,
Ang lakas po ng signal dito. So napakagandang property. Bukod sa may return income, kumpleto siya. And then ito po ay 100% flat. Ayan. So panalong panalo. Ang ganda ah. Ayan. So isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Keep on watching po dito sa GFD Realty ha. Marami pa po kami mga property na i-upload. Hindi nga lang po sunod-sunod pero medyo namimili na po tayo kasi ng mga i-upload natin ng mga farmland na po. Farmland na talagang minsan mura, and then minsan naman po pinipili din po namin yung mga may sure return income. Nagpipiknik sila. So, yan. Thank you for watching.